Good afternoon. Good evening. Yung question ko is for Direk. Direk, ano po ba yung ano dito? Ano ba yung focus yung takot factor? Jump scare, yung creepy na pag-uwi namin, kinakabahan pa rin kami. Hello, thank you po. Yung for Rosario po, ang gusto ko po talaga dito yung takot na mauuwi nyo or yung takot na maaalala nyo kasi lahat tayo umattend ng funeral. Yung kilabot na, yung gusto ko po sana, every time na-attend kayo ng funeral, maaalala nyo yung Rosario. Hindi po, pero yun, kasi nung pinapanood ko po yung Rushes, tapos recently na po may inatinan akong funeral, naalala ko yung sarili kong pelikula, which I think effective sa akin, sana sa inyo rin po. Ano ba siya, Direk? Parang based sa superstition, supernatural, ano yung mga elements dito? Ayun po. Lumaki po kasi ako sa family na maraming pamahiin. Apo. Tapos, isa po talaga to sa pinaka-prominent na pamahiin pag may patay, na kailangan talaga may hawak na rosaryo. Pero pilin po nila, kailangan putulin para nga daw po hindi magkaroon ng chain of death. Ginawan ko po siya ng kwento dito sa rosaryo. Malalaman niyo po kung bakit may sumpa yung family nila dito sa rosaryo. So, dito po mas kilabot, mas yung makakarelate ako kasi parang ay ginawa to sa auntie ko, ginawa to sa tiya namin. Tapos yun nga, parang may kilabot factor at feeling ko marami makakarelate na Filipino kasi parang sa atin yung pamahiin na yun. Opo. Para sa mga Pilipino talaga yung pamahiin na yun. Thank you, Direk. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, next we have from Random Republica, Miss Kate Adhar. Hi, good evening. Isa lang yung kay Aubrey, kumusta yung experience na horror yung gagawin mo coming from a successful projects na pagpapakilig? Well, yung horror naman po is not new to me. Kasi yung mga projects ko po in between, ginagawa ko yung university series, nag-horror po ako. Like yung Nanay Tatay, yung Sembric na lahat si Direk Choni po yung nag-direct. So, medyo hindi na ako gano'n na super nahirapan po. Pero challenging pa rin siya kasi syempre iba-iba yung hinihingi. Pag horror, iba yung hinihingi ng character. Mas ma-physical, ganun po. And more nakakapagod po kaysa magpakilig. Thank you. And for Miss Bernadette and Miss Cesar, how was the experience working with this fresh batch of actors and actresses? It's always refreshing to be with young actors kasi you learn a lot from them too, also. And I also share what I know from the business that I've been in since I was 12 years old. So I enjoy working with young actors and actresses. Same here. Ever since kasi parang nag-graduate na ako, yung nag-asawa ko, and bumalik ako sa showbiz, my roles have always been with yung mommy o kaya ate. So madalas, nakakatrabaho ko talaga yung mga new actors. So since mga siguro 15 years ago pa, kaya I really feel refreshing. I feel young when I'm with them. So mas marami akong kilala kaysa kay Gary actually. Oo, siya yung hindi niya masyadong kilala yung iba, pero ako, lahat sila kilala ko kasi nakakatrabaho ko sila. Thank you. Okay, maraming salamat po. There we go. Up next, we have from Manila Bulletin, Bobby De Cantina. Hello, magandang gabi po. Kay Direk muna. Direk, kanina follow up sa question ni Ana Cerezo. Paano kayo naniniwala sa pamahiin na tungkol sa Rosario? Opo, naniniwala po talaga kami. Parang naalala ko sa wake ng tatay ko, meron din po talaga. Tsaka binibilin po lagi yon na putulin yung rosaryo. Sinusunod na lang namin kaysa may mangyari pong masama. Okay. Wala namang mawawala. Okay, last question. Sa mga stars naman, since katatakutan tong movie, laging hindi nawawala tong question kapag horror movie yung kayo ba may personal experience na po sa mga supernatural? What can you share po ba? Jairus daw. Jai, you wanna share something? Sabi ko kasi wala po masasagot kasi wala pa po ako na-experience or anything with anything supernatural. I guess I'll consider myself lucky kaya sana magtuloy-tuloy yung swerte na wala akong nararamdaman. Pero ayun, wala po akong masashare. Wala eh. Pero feeling ko si Yumi eh. Lagi ko po ito sinasabi na
one time po, sa bahay po ng pinsan ko, sobrang old na po kasi nung bahay na yun. Years old na po siya. So, parang nasisira ang kahoy na. So, tanghaling tapat po, ako lang po mag-isa sa second floor. Sobrang laki po kasi ng bahay. Sobrang laki po ng bahay, and then ako lang po mag-isa dun sa second floor na yun. And may malaking salamin, nag-aayos po ako, and then meron po akong nakitang gold na hair, blood na hair, short hair, wavy hair, tapos wala akong nakitang face, eyes, nose, wala. So nakita ko lang yung hair, yung damit niya, and gano'n siya katangkad. Ayun mo. Oh, spooky. Okay, sino pa gusto mag-share ng kanilang Spooky tale. Meron madami. Gusto mo ba? Sige, ano ba yung pinaka-nakakatakot, Miss Mel? Siguro yung pinaka-naalala ko nung elementary ako. Like, I joined yung mga nag-training kami before the cheerleading competition. And then, pauwi na kami. So, kami yung last na nagpatay ng lahat ng ilaw sa school. So, papunta kami, palabas na ng gate. I saw yung room namin, na parang bahay siya talaga, na ginawang classroom. Wala siya second floor, but we saw, lahat kami, nakakita kami ng parang white lady na paakyat ng hagdanan, pero walang second floor. So, lahat kami nagtakbuhan pa palabas nung time na yun. So, yun lang naalala ko. Core memory na yun. Yeah, hindi na maalis. Yes, Lance, you wanna share something? No scary stories, okay? Yes? Sige, ako na lang. Since patay naman, yung dad ko na lang. After niya mamatay, parang yun yung parang may 1 month daw na nagsistay pa sila sa house. So after namatay ng dad ko, parang 1 month namin siya nararamdaman, bumubukas yung TV, mag-isa, lumilipat, dun sa mga gusto niyang panoorin, nagsasara yung pinto, may sumisipol, which is yun yung lagi niyang ginagawa. So yun yung mga naibinig namin, na-experience ko before ng bata. Aubrey Carahan? Ako, dito sa movie, wala naman po. Pero yung last movie ko with Direct Ronnie, Nanay Tatay, we were on the set, tapos nasa standby area kami. I remember kinlose ko yung door para, kasi hot set po sa labas, so doon sila nag-shoot. Kinlose ko yung door, tapos dahan-dahan siyang nag-open, pero walang tao. Tapos kami lang po ni Heart Ryan nun, so kinlose ko lang ulit. Sabi ko, hindi ako matatakot. Pero nag-open siya ulit ng ano. Pero kinlose ko po talaga as in lock. So, yeah, yun lang yung horror story. I think Miss Suzette wants to share something. Ay, oo. Medyo matagal ito ng konti. Meron kasi isang murder nangyari na kaibigan ng pamilya, and isang gabi natutulog na kami lahat. Kasama ko pa si Chit Ramos noon. Meron biglang may humatak doon sa kubot ko, sa paa. Paghatak, binuksan ko yung mata ko. Pagtingin ko yung murder na tao, parang niyayaya ako sumama sa kanya. So, takip ako, sabi ko, Ate Chit! Sigaw ako ng sigaw. Kilala niyo ba si Chit Ramos, kapatid ni Tita Ellen? So, andun siya nun, bigla ako napatalon sa kanya. So, sabi ko, nakita ko si ganyan. Sabi ko, pakita sa akin, hindi naman ako close doon. Anyway, the next day, ang ginawa ko, nagdasal ako, nagpamisa ako dun sa taong yun. And I think she just wanted some peace sa pagkamatay niya. But that was really creepy and that was really scary. There we go. Basta pag may murder na usapan, o ibang usapan, nakakatakot yun, Miss Suzette, no? Yes. Real life. Okay, any others na gusto pa? Yes po? Naalala ko when I was 10 years old, namatay yung lolo ko. Binigyan niya ako ng bracelet kasi taga-Saudi siya doon siya nagtatrabaho. So bracelet ang binigyan niya sa akin. Favorite ko yun. Nung funeral niya, nawawala yung bracelet na yun. So hindi ko siya mahanap. Pero gusto ko siyang suotin kasi kailangan suot ko siya. Nakalatag siya doon sa bag na parati kong dala. Alam mo naman yung mga bata. Ewan ko kung ang mga bata na ngayon ganun pa rin. Parating may baon na lampin, extra shirt. So nakalatag siya doon sa bag. Nakaayos siya na ganun. So yun, naparamdam siya in that way sa akin. Na para maalala ko siguro na suotin ko talaga yung bracelet. So yun lang ang naalala ko.
Pero hindi siya nakakatakot. For me. Yeah, para mga messages lang mula sa kanila. Okay. Okay na? Are we good? Yeah, wala talaga, Jai? Wala talaga, no? Okay. There we go, guys. Alam mo, we could talk about this for hours and not get bored. Pero maraming salamat.